Hating gabi na nang makauwi si Marco mula sa inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Malamlam ang buwan, at ang kalsadang dinaraanan niya ay walang ilaw. May daan siyang paboritong daanan dahil ito ay isang shortcut, isang makipot na eskinita na dumadaan sa tabi ng isang lumang balete. Lagi siyang kinakabahan kapag dumaraan dito, pero ngayong siya ay lasing, naisip niyang mas mabilis siyang makakauwi kung dito siya dadaan. Habang naglalakad, napansin niyang tila may amoy nausok ng tabako sa paligid. Mabangis at makapal ang amoy nito, parang may naninigarilyo sa mismong lilam ng puno. Napatigil siya, walang tao, wala ring tunog kundi ang huni ng mga kuliglig. Siguro may tambay lang, bulong niya sa sarili. Pinilit niyang maglakad ng diretsyo, ngunit ramdam niyang may malamig na titig na nakatuon sa kanya. Bigla siyang napatingala. Doon niya nakita, isang dambuhalang nilalang na nakaupo sa sanga ng balete. Maitim ang balat, pulang-pula ang mga mata, at sa bibig nito'y may sindang tabako na naglalagablaw. Isang kapra, halos malagutan siya ng hininga. Nanginginig ang tuhod niya habang dahan-daw ang umatras. Ngunit nang umusag siya paatras, narinig niya ang boses, malalim, garalgal, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Bakit ka dumaraan dito, binata?" Hindi siya makasagot. Pinilit niyang tumakbo, pero bawat hakbang ay tila mas bumibigat ang kanyang mga paa. Ang hangin ay parang humahadlang sa kanya. Mula sa kanyang likod, naramdaman niyang may mga yapak na dumadagandong, tila isang higanteng sumusunod. Nang lingunin niya, wala roon ang kapra. Ngunit sa bawat sulok ng eskinita, nakikita niyang sumisilip ang pulang mata nito, kumikislap sa dilim. "Hindi ka makakatakas," bulong ng tinig. Takbo siya ng takbo, halos mabaliw sa takot, hanggang sa may nakita siyang lumang bahay na bukas ang pinto. Mabilis siyang pumasok at isinara ito. Doon siya nagpahinga, nanginginig at halos himatayin. Ngunit habang nakatalungkot siya, narinig niya muli ang tunog ng buga ng tabako. Mabigat, malapit, at mula sa kisame ng bahay, bumaba ang usok na bumabalot sa kanya. Doon niya napagtanto, ang bahay na pinasukan niya ay pag-aari ng nilalang na kanina pa siya sinusundan.